Yan po at magandang araw po sa inyo lahat, no? Morning, good afternoon, and good evening. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jonathan Pascual, coming to you live from King James Bible Baptist Church. And ito po ay Bible study para po sa ating mga Bible student ng King James Bible Believers Baptist, King James Bible Believers Institute. At we are studying 1 Corinthians. Tayo po ay nasa chapter 5. So I am making this video para po sa mga estudyante natin ng Bible Institute. At para po ito po ay maging reserba, no, para sa future study. Okay? So tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Our Father in heaven, Lord God, thank you po sa time at opportunity na binigay niyo po sa amin as we are here tonight. And Lord God, sana o Diyos, pangunahan niyo po kami sa pagpapatuloy po namin ng pag-aaral sa 1 Corinthians chapter number 5. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Okay po, so magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay pag-aaral at patuloy ko pong sinasabi sa inyo, ito po ay topic natin para po sa mga Bible student ng King James Bible Believers Institute. So ang 1 Corinthians po ay natakil natin at ang chapter 1 ay diniscuss po natin ang eternal security, yung division sa local church, at foolishness of God versus the wisdom of man. Of course, pinag-aralan po natin kung anong ibig sabihin noon. Chapter 2 po, the ignorance of the world's leaders, at pinag-aralan din po natin the superior knowledge of any saved sinner. Chapter 3, criticism of carnal Christians, and then the judgment seat of Christ, as well as God's judgment of higher education. Pinag-aralan po natin sa chapter 4, the stewardship of Christ's ministers, the lifelong ministry of a fool for Christ's sake, and Paul rebukes the Corinthians as their spiritual father. So yan po ang ating naging topic, no? Sa chapter 1 hanggang chapter number 4. So ngayon po ay nasa chapter 5 na po tayo. So it is divided into two parts. First, the incest in the church at Corinth. Number 2 is local church discipline, no? Now, this will really tell you na ang eternal security po ay truth sa Bible. Truth po yun, no? Sa New Testament, ang salvation po hindi nawawala, no? At ito yung example natin, 1 Corinthians, kasi sapagkat carnal sila at may mga sin talaga dito, matitindi, mabibigat, pero hindi po nawala ang kaligtasan, no? Chapter 5, incest in the church at Corinth, okay? So ito ay Christian po ito, no? At kasi yung binanggit sa verse 5, in the day of the Lord Jesus. Binanggit dito, hindi sinabing in the day that that man will be in hell. Hindi po sinabi, in the day of the Lord Jesus. At alam po natin, that is rapture. Okay? So, dito po natin makikita na isa sa mga mahalagang bagay na doktrina sa Bible, sa New Testament, ay ang eternal security para maintindihan natin na lubusan kung bakit po, no, kung bakit po nakakakita pa rin tayo ng mga Christians na sila po ay parang nabubuhay silang unsaved, no? Pero tayo po hindi natin pwedeng i-judge kaagad sila sapagkat sa Bible meron nga mga example na part ng church and yet naging bahagi, no, sa mga kasalanang mapipikat, no? At ito po ay ating pag-aaralan ngayon. Una po, basahin natin muna verses 1 to verse number 5. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Wow! Alam niyo po ba na ito ay binabawal sa Leviticus 18:8? Alright? And also, i-consider po ninyo sa 1 Samuel 17:40.
check natin muna po yung Leviticus 18:8. So sa mga Hudyo, yung Jewish law, meron silang batas patungkol dito. Leviticus 18:8. At dahil sa nakasama na yan sa utos ng Diyos sa New Testament, so applied na rin ito sa New Testament. Ito po ay isang kasalanan, no? Leviticus 18:8. Sabi po dito, the nakedness of thy father's wife shall thou not uncover. It is thy father's nakedness. Kaya nga, ang tawag po dito ay fornication, no? And ye are puffed up, and have not rather mourned that he that had done this deed might be taken away from among you. Ayun na, no? Pumasok na po yung church discipline dito. Pumasok na po dito yung tinatawag natin being church sa mga Baptist. Sa Roman Catholic Church, sa mga dinidisiplina, ang tawag nila dito, excommunication. Okay? So, dito po, kita natin itong sin na ito ay labag sa batas ng Old Testament at ito po ay labag din sa batas ng Bagong Tipan o New Testament. And ye are puffed up and have not rather mourned. Hindi kayo nalungkot sa nangyaring kasalanan na ito, that he that had done this deed might be taken away from among you. So ito yung grabing kasalanan na ngayon po ay nangyayari, no? Sa Corinthians. Habang binabasa natin ito, imagine natin ito, no? Sa loob ng isang church na tinawag na Church of God ay merong pong incest na nagaganap. And you are puffed up and have not rather mourned that he that had done this deed might be taken away from among you. As if Paul is scolding them, no? Pinapagalitan sila ni Pablo. Dapat ito ay hindi gawing biro, no? Ikalungkot ang kasalanan ito, sabi ng Bible. Maraming mga Christian sa ating panahon na nagiging dahilan ng kalungkutan ng simbahan, kalungkutan ng pastor, dahil po sa kanilang ginagawang kasalanan. Okay, verse 3, for I verily as absent in body but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that had so done this deed. No? So yung sinasabi ni Paul na absent in body but present in spirit, hindi niya sinasabing yung espiritu niya nandun, parang multo, hindi ganun po. No? Absent siya sa body, present siya sa spirit. It means his spirit, his mind is on them. No? His mind is on them. He's not present bodily and hindi rin siya present doon sa panahon na yon na para bang hiniwala yung spirit niya, dinala doon, no? Hindi po, mga kapatid. His presence ay it can't be seen that time doon po sa lugar na kung saan sila ay nagagather o kung saan po nagtitipon ng mga simbahan. But his mind and his thinking is on them. Really as absent in body but present spirit, have judged already as though I were present concerning him that had so done this deed. No? Kaya nga po yung spirit dito, hindi yung spirit ng tao. No? This is a different, it has a different meaning. No? Sabi niya, as though I were present concerning him that had so done this deed. Yung gumawa nito, no? So, Paul is involved doon po sa Church of Corinth. No? May mga nangyayari doon, absent nga si Pablo, but he is involved there. Even he is not present there. No? Paano nangyayari? Of course, nakikibalita siya. At kaya nga po naisulat itong Corinthians sapagkat bagaman wala si Pablo sa kanila, no? Hindi siya present, ay present naman siya sa kaisipan nila. Present naman siya sa pag-iisip ni Pablo sa kanila. Okay? So, it doesn't mean ang isang pastor absent sa inyo, hindi po siya nakikita. Ang ibig sabihin wala na siyang involvement. No?
kung nandun pa rin ang pag-iisip niya sa inyo, nandun pa rin ang panalangin. Okay? So, tuloy po natin sa verse 4. Napakahalaga po nitong pag-aaral natin na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, there you go, with the power of our Lord Jesus Christ. Okay? So I have told you, hindi po ito yung parang spirit na yung multo ni Pablo nandun. Hindi po gano'n, no? When you are gathered together in my spirit, so he's in fellowship with them kahit malayo siya, because he is involved there, he's part of the management, he's part of the ministry, even he is away, okay? Because may mga assistant naman siyang pinadadala at yung mga reports nakakarating sa kanya. So in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Okay? So yan yung presence ng Holy Spirit, no? At alam natin mga kapatid that the Holy Spirit is everywhere, most especially kapag pinag-uusapan ang salita ng Diyos at ang ministry. Alright? So the Holy Spirit is there, no? With the power of our Lord Jesus Christ. Verse number 5, ito na po, no? To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. This is talagang sabi natin na itong sin na ito, yung binabanggit ng Bible sa 1 John chapter 5, there is sin unto death, no? So ito naman, dineliver, ibig sabihin, hinayaan na, no? Sa kasiraan, sa Satanas. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. No? So to deliver means in another sense, no? Okay. In another sense, hindi po yung inayaan na pala kay Satanas. That's not the thing. No? Ito po to deliver, ibig sabihin, this is something positive. To deliver, ibig sabihin, agawin siya. No? Such an one unto Satan for the destruction of the flesh. Now, yung pong pagdidisiplin sa kanya, hindi para tuluyan siyang mawala, no? At sirain ng dyablo. Kundi, yung pong pagdidisiplina sa kanya could produce, no? Could produce some change in his life. Kasi, ang sinasabi kasi ni Pablo kanina dito, verse 2, "Ye pop up and have not rather mourned that he that had done this deed might be taken away from among you." No? Yung pagdidisiplina niya, kasi nga yung mga tao doon parang hinahayaan na yung nangyayari. No? So, ang ginawa ni Paul, alisin siya. Alisin siya because may purpose si Paul kung bakit siya dapat alisin. No? Alisin siya because parang hindi po dumating yung point na ang kanyang testimony ay maging kahiya-hiya. No? Right? So, ang purpose ni Paul dito, ayusin ang buhay. No? Hindi hayaan na masira na lang ni Satanas. Ayusin. Sapagat nakalagay ito, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. No? Yung comment po dito ng ating tagapagturo na si Dr. Rockman, sabi niya, the spirit here has nothing to do with the salvation of a man's soul. First, the word soul and spirit are not the same word. Second, the word save does not always mean save from hell. Example po dyan ay 1 Corinthians 3:15, 1 Timothy 2:15, 1 Timothy 4:16. So, hindi lahat ng word na save sa Bible ay save from hell. Okay? So, the word spirit here is not used in the sense of that part of a man's tripartite nature. 1 Thessalonians 5:23. So, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, nung nabanggit ni Paul, yung spirit dito, he's not talking about his spirit as part of the tripartite being. So, the word spirit here is not used in the sense of that part of man's tripartite nature. A Christian's actual spirit is saved when he trusts Christ because he becomes one spirit with the Lord. 1 Corinthians 6:17. The word here refers to a Christian's testimony in life. Just like in verse 4 and 2 Chronicles 9:4. So, a Christian's testimony and life
must be saved at the rapture. Second, uh, 2 Timothy 1:18, 2 Timothy 4:8, 2 Thessalonians 2:2, Philippians 1:6. Okay. So, saved na siya, no? Ano pang problema natin? No? Hindi na siya magagalaw ni Satanas. Kaya lang, ang mangyayari dyan kasi masisira ang testimony niya. Parang mga Kristiyano na naggagawa ng kasalanan, binubulgar pa sa Facebook, sirang-sira ang testimony ng mga taong yon. No? Kaya ang ginagawa sa mga taong yon ay dinidisiplina. Para sa akin, ano? Napakahirap po to gawin ng isang pastor. Hindi po basta-basta. Pero nararapat, no? Nararapat. Kasi nga minsan may mga tao na napakalapit na sa iyo, no? At very close na sa iyo. Pag dumating na yung sila ay nagkasala, para napaka talagang bigat, napakahirap talaga na gawin ang pagdidisiplina. Pero ito po ay biblical, no? May biblical reason tayo kung bakit po gagawin ito. Bagaman it will cost something, no? In the church, of course, yung iba hindi maintindihan. Pero sa totoo, meron talagang pagdidisiplina sa loob ng church. Okay? Verse 11, but now I have written unto you So yung verse 5, it is about saving his testimony. Yan ang ibig sabihin sa verse 5. Okay? Tuloy po natin. Local church discipline. Sa local church, meron pong discipline. Ito na nga po, yung pinag-uusapan natin. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Sipin mo, sa verse 6, tapos i-connect po ninyo sa verse 2. May ginagawa mga Christian sa Corinthians. Sabi niya, ye are puffed up and have not rather mourned. Sa verse 6, your glorying is not good. Hindi nila pinapansin ang kasalanan. Yan ang ibig sabihin nun. At hindi ko maintindihan, pero sabi ng Bible dito, your glorying is not good. So may glorying pa. Know ye not that a little leaven, sabi nga ni Paul, leaveneth the whole lump. Yung isang maliit na libadura, kakalat yun sa buong kongregasyon. Kakalat yun sa body of Christ. At yun ang makakasira, maliliven niya ang buong lump. No? Kaya nga ganyan po yung pagpasok ng apostasy, hindi naman biglaan pakunti-kunti. May leaven lang nilagay, so yun na, mag-spread na yun. Papasok na kung saan sa mga simbahan. So itong leaven na binabanggit po dito, ay isa kasing leaven na, example ng leaven ay sa Matthew 16, verse number 11 to 12. Pero pang isang leaven, Luke 12:1, no? Which refers to hypocrisy, and which refers to what? To false doctrine. No? Tapos, ito, leaven na ito, walang iba kundi kasalanan. Alright? Your glorying is not good, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump. Ito niyo yan? Yung word na purge out, alam na natin ang ibig sabihin nun, mga kapatid, yun po yung pagdidisiplina. Purge out. Alam niyo po yung purging, apoy, ginagamit doon. Pero dito, in the sense of removing, no, the person that caused the sin. Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as ye are unleavened. Ang sinasabi dito ni Paul, yung word na unleavened, ibig sabihin you're holy. Pinagbanal kayo. No? Sinanctify tayo ng Diyos Alright? For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. No? So, tayo po ay naging unleavened. Ibig sabihin po, naging righteous, holy tayo, sanctified tayo because of Christ. No? Ito yung tayo po ay merong God's righteousness. Kaya we are ready for heaven. Kaya unleavened tayo sarap ng Diyos. Kaya kung ito po ay papakita natin sa buhay natin kung ano talaga tayo, dapat unleavened din ang buhay natin. Okay? So dito po makita natin Christ our Passover.
So, sino daw yung Passover natin? That's the Lord Jesus Christ. No? He's now talking about the Old Testament na mayroong Passover sila para sa ganon, yung sacrifice ng Passover na yon, yung blood, no, will protect them. In the Old Testament, Exodus 12 yan. Ngayon, alright, typology yan, no? Na si Kristo yung ating Passover, siya po yung lamb na pinatay, para yung blood niya, siyang mag-cover sa atin. Upang sa ganon, hindi po tayo, mapapahamak. Same way, sa nangyari doon sa Old Testament, sa Exodus 12. So, sino ngayon yung Passover natin? Christ. No? Kaya nga, yung kanyang kamatayan is similar doon sa Passover Day, April 14. No? Yun din po yung araw ng kamatayan ni Kristo. Even Christ, our Passover, is sacrificed for us. The 14th day of April. Because Christ is our Passover. So maliwanag po na si Kristo po ang siyang naging dahilan kung bakit tayo naligtas. No? Hindi dahil naging baptist tayo, o naging dahil mabait tayo, o dahil sa tayo ay nagpabautismo, hindi po yon. Ang kaligtasan natin, si Christ. Salvation is in a person. And that's the Lord, Jesus Christ. Now, verse 8, yung word na therefore, ay tumutukoy po doon sa reason kung bakit dapat tayo maging holy, sapagkat tayo nga ay pinagbanal ng Diyos. Inanliben tayo. Okay? Therefore, let us keep the feast. Tinasabi na niya yan. He is making a typology of the Old Testament feast of the Passover. Let us keep the feast, not with old leaven, alright? Neither with the leaven of malice, ito na yan, and wickedness. Kaya nga po yung word na little leaven sa verse 6 is about malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. O, yan na, no? He's using some illustrative thing dito. Sabi niya, yung unleavened bread, alright, dapat ganun tayo. Unleavened, walang halong libadura, walang wickedness, walang malice, with the unleavened bread of sincerity and truth. Yan dapat, sabi ni Paul sa mga Corinthians. Dapat yung mga kasalanan na yan ay talagang dinidil seriously. At kung mangyari yan, sabi niya, then remove that person. Okay? Remove that person. For what's the purpose? Hindi para sirain yung tao, kundi para, sabi niya, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Yun. Parang testimony niya sa pagdating ng Panginoon ay maayos. Because, kung titignan natin sa Bible, purpose kung bakit tayo nag-aayos? Pagkat darating ang Panginoon. Tama? 1 Thessalonians 5:23, sabi niya ganito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and your soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So that's the goal. That's the goal. Blameless. No? Alam niyo po ba itong taong ito nakarecover no? Kung babasahin po natin sa 2 Corinthians, pag-aaralan natin yun, nakarecover ito. Nag-repent ito, taong ito. Naibalik po siya sa congregation. Alright? Naiayos ang kanyang testimony. Your glorying is not good, know ye not that the little leaven leaveneth the whole lump. Purge out therefore the old leaven. Okay? That's the old leaven, right? Pinag-aralan natin kung ano yung leaven, that you may be a new lump as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity. Okay? And truth. I wrote unto you in an epistle not to company with what? Fornicators. Yan. So, binabanggit po niya dyan, walang iba kundi po yung nasa verse number 1. Fornication, fornicators. Okay? So, that defines what is fornication. Fornication, ibig sabihin, they are doing some sexual transactions and everything. Right? That with the similarity na hindi po sila talagang husband and wife. Okay? Verse 10, yet not altogether with the fornicators. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world,
or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. So yun nga po, no? May separation. May separation ng Christian. Dapat hindi siya connected sa mundo. Yet, altogether with the fornicators of this world, wag daw tayo makipag-company sa kanila, or with the covetous, or extortioners. Ito, similar na sin din, ano? Covetous, extortioners, or with idolaters. Ayun na, no? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company. So he's repeating again the sense na dapat ito ay i-discipline. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, wow, no? Or an idolater, there you go, or a railer, or a drunkard, or an extortioner. So ito yung mga problematic people sa loob ng church. So anong gagawin sa kanila? Didiscipline. Or a drunkard, or an extortioner, with such an one, no, not to eat. Wow, bigat nito Not to eat. Ibig sabihin, don't fellowship with them. Alam niyo po, basahin mo lang yung Bible, maintindihan mo na kung bakit ang Bible ay against sa atin. So, offensive ang Bible. Basahin mo lang, offensive talaga ang Bible. Kasi kahit tayo, mga kapatid, tinatamaan. Doon mo makitang talagang hindi mo pwedeng para bang gawa ng dekorasyon ang Kristiyano para magmukha siyang iba. Hindi. Meron talagang pinipicture ang Bible sa totoong Christianity. Ito na po yun. No? Kaya nga po tayo nag-aaral ng Corinthians para makita natin. Dapat talaga tayo minsan ma-rebuke. Dapat talaga tayo makareceive ng ganitong mga comment. Dapat talaga makareceive tayo ng mga ganito pong mga sabihin nating messages, no? At reminders, admonitions mula sa Bible. But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one, no, not to eat. Bigat, no? Wow. Verse 12, for what have I to do to judge them also that are without? Sabi niya, no? How can I judge them without? Yung mga outside ng church, mga unsaved, mga unbelievers. How can we judge them? Do not yet judge them that are within. Kung ginajudge natin yung labas, i-judge din natin yung loob. Kaya yung within, yun yung nasa loob ng local church. Yung without, yun yung mga unsaved, labas ng local church. Now, we have to judge them, of course, outside ng local church, pagkat they are unsaved, they're not repenting, they're not believing Christ. We judge them, no? Righteously. Alam natin saan papupunta yung buhay nila. Pero wag din natin kalimutan, meron din tayong ipapataw na judgment sa mga tao sa loob ng Christian church. For what have I to do to judge them also that are without? Do not yet judge them that are within. Sipin mo yun. But them that are without, ito po yung mga unsaved, God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person. Bakit kailangan nating alisin? Sabi niya, itong wicked person ito. Kasi nga, God is going to judge those that are without. So we have also to judge that are within. Because the same way, God also will judge the people within. No? Within. Alright? Take note of that. No? Tignan niyo po sa 1 Peter. I think meron dyan sa 1 Peter. No? 1 Peter chapter, check natin yung 1 Peter, I think chapter 3. No? Meron lang po ako naalala. No? At maganda pong mabasa natin ito. 1 Peter chapter 3. Okay? I think chapter 4, verse 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end
be of them, that obey not the gospel of God. So, i-judge yung nasa labas, i-judge yung nasa loob. Okay? Kaya nga po, hindi po biro ang pagpapastor. Hindi biro ang pagiging Kristiyano. Hindi biro ang masira ang testimony. Hindi biro ang madisiplina at hindi rin biro, mga kapatid, na tayo hatulan ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga, hindi rin biro, mga kapatid, ang madisiplina at pagkatapos bumalik. Mahirap yun. O konti lang minsan na nakakabalik. Kaya nga po, ano ang dapat gawin natin? Kapit tayo sa Diyos. Kapit tayo sa Kanyang salita. At huwag natin gagawing biro ang ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat may Diyos na nakakatingin sa ating mga ginagawa. Okay, so yan po ang 1 Corinthians chapter 5. Ulitin ko po, ang kasalanan ng incest in the church at Corinth. Nangyari po yan, alright, sa isang Kristiyano. Hindi po siya nawala ng kaligtasan. Walang binanggit dito na wala ang kaligtasan niya. Okay, verse 6 up to verse 13, look at church discipline. Anong nawala sa kanya? Nawala sa kanya ang pakikipag-ugnayan niya sa kapwa niya, Kristiyano sa loob ng church. Okay? So, yun lang po, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang araw. At of course, sa lahat po ng mga naging viewers natin ngayon. Sa mga magsusubaybay pa. No? Sapagkat alam ko na hindi naman, ito kasing page natin ito, hindi talaga made for the public. No? Para po sa mga kasama, no? Followers ng King James Bible Believers Institute. Sapagkat ito talagang study na ito ay directly para sa mga estudyante ng King James Bible Believers Institute. Para sa kanilang Corinthian subject. Okay? So yun po, at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pangunahan niyo po kami sa aming naging pag-aaral. Dalayan ko, Panginoong Diyos, na you please guide us, Lord, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy niyo po kami kabayan, no, sa aming pong buhay espiritual. Nakita po namin na talagang seryoso po ang business ng paglilingkod sa iyo. Kaya, O Diyos, patawad po kung ano man kami, kung kami may naging liko o naging mahina sa pag-judge sa kasalanan, o kami po ay minsan naging partner o naging kami na mismo nakagawa ng crime. Lord, forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan. Salamat po for reminding us na merong Diyos na mabuti, bagaman may disiplina, pero may Diyos na nagpapabalik at nagpapalingkod ulit at nagpapagawa pa rin ng mga ministry, bagaman kami, Panginoon Diyos, ay nakakagawa ng pagkakamali. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa mga viewers. Bless po sila, Panginoon, patuloy. Mga estudyante po namin sa King James Bible Believers Institute. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. God bless po at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jonathan Pascual. Pumabati po sa lahat. Okay? God bless po. See you again for our next video.